Ako po si Jovelyn Dundran. Okay. Yes. Okay, ito magkabila yan, ha? Okay na. Nag-start po ako sa DXN 2018. Actually, in-invite po ako ng cousin ko. At hindi, may seminar. Doon lang naman sa bahay nila eh. Magkalapit ang attend ako. Tapos yun nga, nag-ano po sila after. Kasi po, ang mister ko po ay talagang high blood na noon pa man. Siya po yung tipong makatikim lang ng konting taba, makatikim lang ng parang mister ko. konting alak, namumula na po yan. Ang katawan yan, ulo, hindi na Delikado. makakausap ng matindi yan. Hindi na makakausap ng matino yan. One time po nagkaganon siya, ano pa ba nangyari sa'yo? Yung pala napatagay po sa dinaanan. Ayun na, namula na, hindi ko na makausap. Eh, na-i-share po ni Upline yung toothpaste daw, ihalo sa maligamgam na tubig. Tapos ipainom. Ginawa ko po yun, pinainom ko sa mister ko. After niya pong inumin, parang walang nangyari. Makabili ka ng toothpaste. Ganun po parang sa yung toothpaste. High blood ka ba? Hindi, si mister ko. Ganyan sa mister ko. Yan. Okay. Kaya halo niya sa kape. Tapos yun nga po, isang malaking pasalamat ko, na-meet ko si DXN ng 2018, nasubukan na sa family, sobrang husay. Yung mga anak ko po, eto na po yung vitamins nila eh. Wow! Ito po yung coffee natin, may vitamins Kahit sa bata, pwede. Vitamins and minerals. Kahit po sa baga, sa sanggol, pwede. Yes. Yung mga anak ko po, pag nandyan lang yan sa lamesa, mayat maya ng mga nagkakape, hinahayaan ko lang. Yes. At ngayon nga pong nag-i-school na sila face to face, yung isa ko pong anak na babae, mas gusto niya ito baunin. Kesa po magbaon siya ng kung ano-anong juice, soft drink, tubig. Mama, kape na lang babaunin ko. Sabi ko, bakit? Kasi minsan nahihilo ko sa school eh. Pag kasi nagkakape ako, gumaganda yung pakaramdam ko. Nawawala yung hilo. Bala, wala, may ngipin wala, pwede kayo dito. Ayan. Kung may ngipin pa naman, Park. May ngipin pa Yes. naman. Kahit wala, pwede. Dami na pagpasulong ko. Tawasin niya ako. Pasalamat akong malaki 2018 na meet ko si DXN. 2020 dumating po yung pandemic. Kaya pala, pinagkaloob ng Lord na mamit natin si DXN. Para kasagsagan po ng pandemic, ng virus, ng COVID, hindi po tayo tinamaan. So, kape pa lang natin, toothpaste pa lang natin, tanggal na ang virus. Power na yun. At ako po, sabi ko nga po, since 2018 na ako nag-start, napakarami ko pong na-experience sa DXN. Nag-50-50 na po ako. Bakit? Kasi po dun din sa pangalawa sa bunso ko, na Delivery? ano po, ilang buwan, siguro mga 3 months lang po ako noon. Eh, syempre po, sabay-sabay na syempre nanay, nasa iyo na lahat ng stress, lahat ng pagod, lahat na, nasa iyo Hindi na, na nakaya ng sinaga po ng powers. lahat. Yan. Di sa lalaki ako eh. Hapon po, nag-iba na po yung pakiramdam ko. CCR ako, nagdadalawa na yung paningin ko. Eh nung kasagsagan po nun, wala si Mister. Yung dalawa ko pong anak medyo maliit pa. Wala pa pong sariling isip. Ganyan. Naglalaro sa labas, di mag-isa lang ako May maintenance ka. Wala po, wala. As in wala. DXN lang. Di yun. Hanggang kasi hindi ko na po kaya. Nung time pa po na yun, nasa probinsya yung mother ko. Kaya wala akong ano. Tinawag ko si Upline. Sabi ko, patulong naman. Hindi ko na kaya. DXN ka na nun. Opo. Next start na rin. Kakaumpisa pa lang po. Kasi, So, di mo pa alam hindi. ganda ng product?
Nagtatry-try pa lang na din po ako nung time na yun. Yun nga po, nagagamit na ako. Hindi, ng nag-50-50 ka, wala kang first aid na ginawa. Meron po. Anong product? Kasi yun na nga, nag-ano ko kay Apply, nagtawag. Sabi ko, patulong, takbo po siya. Hindi ko lang apply niyo. Ako Oo. kaya apply niya. Ano? Shoutout po sa Apply. Yeah. Ayaw pa kilala, mahiyayin. Ayan. Ayaw sa live yan. Oo, takbo po siya. Ang ginawa po ni Apply, hindi ako nagkakamali, unang-una niyang ginawa, naglagay po ng tubig sa tabo, nilagyan po ng toothpaste, Tupes uli. kinanaw, bimbo, ibinabad po sa ulo ko. Ah. Tapos, pinanyasan ako, naplasan ako ng buong toothpaste. Tapos, nag-ano po siya ng kape, yung mga kapsula po nating RGGL spirulina, tinanggal niya po sa capsule. Dinilute niya. Inano Sa niya po tubig. dun sa kape. Ah, Nilusong niya sa kape, sa kanya pinainom sa akin. Awa pa po ng Diyos nung hapon na yun, nakasurvive ako. Pero, umulit pa po yun. Iniwan ako ni Upline, okay na ako. Pagdating ko ng alas 10 ng gabi, siyempre alaga ka ng sanggol, padedi ka ng sanggol, pagod ka pa rin, hindi ka pa nakarecover. Pagdating po ng, ano lang po yun, 12 to 1. Ganun lang po kasaglit Midnight? yun eh. Oo, midnight po yun. Dumating po yun, pagising ko, sabi ko, ano itong nararamdaman ko? Malamig na po yung kalahati ko. Tapos pag dinignan ko po yung paligid, nagbablock na. Tapos pag tumayo po ako, hindi na ako makatayo, kapit na akong ganyan. Ala. Eh yung mister ko po nung time na yun kakagaling lang sa liga. Kakauwi lang po ng 10, Hindi ka galing sa liga. Low blood po ako, actually low blood talaga. Lagi po akong low blood. Yun. Digising ko pa siya pa, gising ka, mamamatay na ako. Yun po yung salita ka sa... Yun po talaga yung pakaramdam ko, gumising ka, mamamatay na ako. Yun Eh, sabi pagod sa yun. kanya. Di tulog na Pagod tulog. pa nga po, wala pa sa ulirat. Nagasigla pa pala. Oo, wala pa siyang ginagawa. Sigaw ako, kasi po talaga naghahabol na ako ng hininga. Sabi ko, pag kumilos ka, mamamatay na ako. Sinigawan ko siya. Eh, hindi ko alam yung gagawin. Nakita ko po yung saba sa... Amin nakako yung saba, kakainin ko yan. Saba? Sabang saging. Ah. Tapos andyan pa ako yung tabo ni Upline. Ano mo sa akin, ihaplas mo sa akin yung toothpaste. Ginawa niya, tinuturuan ko pa po kahit naghahabol na ako ng hininga. Tapos, yung kakong kape ni Upline, nandiyan pa rin. Anuhin mo yung mga capsule. Capsule. Kainom mo sa akin yung kape. Bago ko, natatandaan ko po talaga, yung pinagsama-sama pong capsule na may kape sa baso, bago ko po talaga inumin yun, nag-pray ako. Sabi ko, Lord, bigyan mo pa ako ng second chance. Gamitin mo tong instrumento na to, makatulong sa akin para mabuhay pa ako. Kasi sabi ko nga po, May baby ko eh. opo, ganun po pala yung pakiramdam ng malapit ng mamatay. Na-experience ko po nung gabi na yun. Kaya nag-pray po talaga ako bago ko inumin yun. Tapos, ininom ko. Tapos medyo bumuti po ako, pero nararamdaman ko po, habol pa rin po ako ng hininga. Hindi pa rin po nawawala. Doon ko po naalala yung sinabi din na Apply na kumalma ka. Huwag kang magpanik dahil ang panik, ang stress, ang Ayun ang mamamatay. Relax So, lang. naalala ko po yun, unti-unti ko pong pinakalma yung sarili ko. Saglit lang po yun, siguro, pagdating ng 1 a.m., okay na po ako agad. Ano lang po yun, siguro mga 12:45, 12:50 lang yun, gano'n lang kasaglit. Pagtingin ko sa oras, 1 a.m. Sabi ko, patugtog, buksan mo yung speaker, magpatugtog ka ng mga Christian song para marinig ko yun. Yun. Tinulungan ko po yung sarili ko, unti-unti akong kumalma, nakasurvive po ako nung gabi na yun, nung umaga din. At sabi ko nga po, kung magpapatakbo ako ng ospital nung time na yun, wala akong idea. Kahit may DXN ako, wala akong idea sa gagawin ko. Nagpatakbo ako ng ospital. Dead on arrival po. Malamang. So, isa po ang malaking pasalamat ko po sa una sa Lord. Pangalawa po yung instrumento natin DXN na talaga pong nakakapag-extend ng buhay. Yes! Yung mga sinasabi dyan, mamamatay na, meron pa pong Pag-asa. Dito po sa DXN, mabubuhay pa tayo. Yun o. Subukan nyo lang po at gamitin nyo lang po si DXN. Sigurado po mabubuhay po. Correct.